Okay mga lodi, no? Welcome back sa channel natin. At yung trabaho namin ngayon dito ay ito, nagre-repair kami ng bubong, no? Papalitan tayo natin to ng bubong dahil tingnan nyo, nabubulok na dahil yung yero na ikabit dito ay manipis. At yung dulo na doon ay napalitan na, na-repair na, pero hindi kami ang gumawa nun. So ang ginawa ko dito ay ito. Ito. Bago. At yan, makapal na yero na yung ginamit yan. Ito kasi, itong papalitan natin ngayon ay manipis na yero ang naikabit dito. At ang masaklap dyan, yung tubular, no? Ayan, yung pamakuan ng yero na bulok na, no? Nagsimula ang bulok niyan sa loob. Ayan ang problema sa tubular, no? Kaya mas mainam pa rin yung parlina. At hindi lang yan ang unti-unti nang nabubulok, pati yung pinaka-trusses niya na tubular din, no? Ito, 2x4. So yan, nagkakaroon na siya ng butas. At ito, pininturahan na ito ng kasama natin para medyo mabawasan yung pagkalat ng kalawang. Pero yung problema kasi niyan ay sa loob ay kinakain na ng kalawang yan. Yan ang problema ng tubular. So iba pa rin yung angle bar na gagawing trusses. At C-par lens na pamakuan ng yero. So ito, napapansin nyo yan. So ito yung patunay na mas maganda pa rin yung parlina kaysa sa tubular. So ito, makapal naman to, 1.5 ang kapal nito. So tingnan nyo yan. Okay, ayan. So, sana naman ay may ideya na kayo sa mga gusto magpagawa ng bahay, ay pag-isipan nyo maigi. Itong tubular kasi mas mura ito gamitin, no? Murang materialis to pag ito ang ginamit nyo. Madali ikabit. Siyempre ang libog nito mas mura din kasi madaling trabahuin. Yun nga sinasabi ng iba, no? Maganda daw tingnan, malinis, pero wag ka, no? At merong lihim yan ang tubular. Yung tubular kasi ay nagkakaroon yan ng moisture sa loob, no? Pag malamig yung panahon, no? Kung napapansin nyo yung yero, nagpapawis yung yero pag malamig. Kung minsan nga tumutulo pa ang yero sa loob, no? Dahil sa lamig, nagkakaroon siya ng moisture. Yung tubular ganoon din yan. So dahil hindi siya nahanginan, yung moisture na yon ay nagiging tubig na, no? Nag-ipon na sa loob dahil hindi siya natutuyo, dahil hindi siya nahahanginan, dahil sarado nga yan. Ang naging problema yan, doon na magsisimula yung bulok sa loob. Yun ang nagiging problema ng tubular. So sa mga magpapagawa ng bahay ay pag-isipan nyo maigi. Kung gusto nyo ba ng tipid o na hindi naman nagtatagal, or yung mahal pero matibay. So yung tinutukoy ko ay yung trusses na angle bar at yung C-par lens na pamakuan. Yung kasing yung kabahayan na yan, no? C-par lens ang gamit nila dyan na pamakuan. So tingnan nyo yan, no? Buong buo pa rin, halos magkasabay lang ito sila ginawa. Ang kaibahan lang dito, dahil ito ay manipis yung yero, no? Medyo local na yero ang naikabit dito, kaya ito, no, pinakalawang na. At ito na yung papalitan natin ngayon. Papalitan tayo ng bagong yero, kagaya nitong yero, makapal tong yero na to. So ito, tong lugar na to ay ako ang gumawa nito, no? Tubo ang ano nito sa ilalim, yung pinakaposte niya. At siyempre tubular din, no? Kinopya lang din natin dito dahil yun talaga ang gusto ng may-ari, tubular. Dahil tubular na nga ito. At tingnan nyo nga to, tong papalit namin ay tubular din. So ito yung bagong palit. Ayan yung tinanggal natin. So sa kabila doon, papalitan dito, may papalitan din na bulok din. So yun ang yan ang hindi lang maganda mga idol sa di sa
nakagamit ng tubular. So hindi talaga siya pang matagalan. So kung iisipin nyo na kamura kayo sa umpisa, pero kung nagpa-repair kayo ay doble-doble na ang gastos na mangyayari. Kaya pag-isipan nyo maigi kung sa mga nagpapagawa ay pag-isipan nyo, dahil yung manggagawa ay gagawin lang talaga niyan kung ano yung gusto ninyo. So ang mag-decide talaga dyan yung may-ari kung ano yung materialis na gagamitin. Okay, no, sana ito yung patunay na ngayon lang kasi tayo nakapag-video ng ganitong kaso, no, na nabubulok yung parlina ay itong tubular. Pero no, na marami-rami na akong na-repair na ganitong kaso, nabubulok yung ayan, tingnan nyo, buong buo pa. Tingnan yung dito sa side na to, sa side na to, ayan, buo pa siya, tingnan, pero yung bandang ilalim niyan, ayan yung bulok na. So ito yung nasa ibaba, bandang ibaba to. Ito bandang baba to. Yan yung nabubulok. So yung isa, medyo may tama din yan, pero hindi naman gaanong malala pa. Kaya pipinturahan na lang yan. At yun, pinipinturahan na nga. Siyempre pa, maglalagay ng trapal dito para hindi naman mapatakan ng pintura yung ilalim. Ilalim niyan, may tiles yan sa ilalim. So yun ang ingatan nyo mga lodi pag nagtatrabaho. Kailangan nagre-repair kayo para mapaganda ang pinire-repair nyo. Pero kung makasira naman kayo at makamantsa kayo ay hindi rin naman maganda, no? Baka sa halip na kumita kayo ay pag pina-repaint sa inyo ng may-ari yung mapapatakan ng pintura nyo ay baka lugi pa. So ingat-ingat pagka nagre-repair. Maglagay ng safety net para makaiwas tayo sa perwisyo. So ito, ang trabaho dito ay baklas kabit, no? Pagbaklas natin ng yero, to ngayon. Kaninang umaga to, binaklas ang yero at pinalitan ng tubular tong ilalim din. Ngayon ay iakyat na ng yero pagkatapos nito pinturahan ng kasama ko. Ano, akyat na tayo ng yero? Akyat na tayong yero? Hindi, pwede ako pwede ako magkasa ng yero doon. Habang magpipintura. Akyat muna tayo, kahit mga siguro mga 6. Kahit ako lang maiksi lang naman yung yero. Kahit ako lang mag-thick screw ng yero. Tapos to pipinturahan niya rito. Tama-tama, bago ko matapos yun, tuyo na rin tong pipinturahan niya rito. So bababa muna kami at iakat namin yung yero. So maiksi lang ang yero nito. So, kasi dalawang patong ang bubong nito. So baka magtaka kayo kung ano to, no? Ito ay kulungan ng aso. Malalaking aso ang nandito, no? Hindi na hindi aso ang kung titingnan mo, no? Sabi nga nila, sabi sa kasabihan ng mga German, no? German Shepherd is wolf pretending to be a dog. No, yun ang kasabihan nila. So basically yung mga German Shepherd ay hindi aso, lahi ng mga wolf na dinomesticated para magiging alaga. So yun ang mga alaga dito, yung malalaking aso sobra. At yan ay pinagbawalan tayo na ipakita. At itong trabaho lang natin, ito lang ang pinapayagan na makuhanan ng video. Right? So mga lodi, no, mag-iero na kami. At sa mga hindi pa pala nakasubscribe, no, subscribe na lang mga lodi. So ito na mga lodi, no, yung kabila naman yung papalitan natin ng yero. At siyempre ito, papalitan na rin natin tong tubular na to. So tingnan nyo yung tubular natin, no, buo pa siya sa labas dahil naprotektahan siya ng pintura. Pero yung
kalawang kasi nito ay sa loob nagsimula. So ayan, kung kikita nyo yung ano, ayun, naipon yung kalawang sa loob. So makikita nyo yung butas ay maliit lang sa labas, pero yung nasa loob ay malaki. At ito yung nakaka-deceive ng paningin natin na akala natin ay buo, no? At delikado yan kapag hindi natin tinanggal. Baka pagbalik natin ng yero ay mabali yan. So kailangan na natin to palitan. At meron na tayong pangpalit na tubular din, o ba ito. So ito yung talagang pinagkaiba ng angle bar tsaka yung tubular na trusses at yung CFR lens na pamakuan. Pero yung isa na yan ay medyo goods pa naman ng konti, no? Piturahan na lang yan, pero ito ay matatanggal to. So uli, no, mga lodi, no, sa mga nagbabalak na magpagawa, hindi ko sinisiraan yung mga gumagamit ng tubular at nagsasabi na mas maganda daw gamitin. Pero sa realidad, mga lodi, ganito ang sitwasyon na mangyayari, no? Diskarte nyo yan, no? Pero ako, pagka ako gumagawa, hanggat maaari, hindi ko nire-recommenda sa mga kliyente yung paggamit ng tubular, kasi mayroon nga ang downside yan. So ito, ang habol talaga kadalasan ng paggamit ng tubular ay yung minus gastos, no? Talagang sa totoo lang, minus gastos talaga ito. So lahat na labor, materials ay mababa ang costing mo dito. Pero pag ito'y nagsimula ng magkaroon ng problema, ay mas mahal pa ang aabutin kaysa doon sa nagpagawa ka ng angle bar ang gamit. So ito mga lodi, no, hindi rin kasi wala akong alam sa history ng paggawa nito, at wala na tayong balak na alamin pa. Basta sa atin kung ano yung i-repair na natin. At ito yung video na to ay awareness lang, no? No, wala tayong pinapatamaan dito, no? Awareness lang to sa mga nagpapagawa, at siyempre dun sa manggagawa din natin, no? Sa hindi pa naka-experience ng ganitong sitwasyon, so ito na, so, si-share ko na sa inyo na ganitong pangyayari, na for the next time na maggawa kayo ay huwag nyo nang ipilit yung tubular. Okay, so hindi lang to pamakuan ang may damage, no, pati itong mismong trusses nya, unti-unti na itong nabubulok sa loob. So yung maliliit na spot na yan, ang nasa loob niyan ay malaki na. So